Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports at showbiz. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, kinumpirma ni Presidential Communications Office o PCO Acting Secretary Cesar Chavez na lalagdaan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang 6.352 trilyong pisong budget sa 2025 sa darating na Disyembre at 30. Ito ang timeline na ibinigay ng Malacanang para sa gagawing paglagda ni Pangulong Marcos Jr. sa pambansang pondo para sa susunod na taon. Ayon kay Chavez, dadalo muna ang Pangulo sa pagdiriwang ng Rizal Day sa Luneta at mula doon, inaasahang didiretso ng palasyo para sa gagawing paglagda sa national budget. Una dito, tiniyak ng Pangulo na bago matapos ang taon, mapipirmahan niya ang pambansang pondo at hindi gagamit ng reenacted budget. Kaugnay nito, masusing nagsasagawa ng pagbusisi ang Pangulo kasama ang economic managers sa national budget nitong mga nakalipas na araw kung saan isa ang insertion sa tinitingnang mabuti at madetermina kung kailangan ang mga idinagdag na proyekto sa insertion. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapagtala ng inisyal na 177 pamilya o 832 individual na apektado ng bagyong Kerubin. Ayon sa DSWD, karamihan ng mga apektado ay nagmula sa Northern Mindanao at Davao Region. Batay sa datos ng DSWD Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, hanggang Disyembre 24 ay mayroong 4 na pamilya o katumbas ng 16 na individual ang pansamantalang inilikas sa evacuation center. Kaugnay nito, tiniyak ng DSWD na sapat ang pondo nito para matulungan ang mga apektado. Sa kasalukuyan, mayroon pang 2 bilyong piso ang hawak na relief resources ng ahensya, kabilang ang stockpile ng food at non-food items at standby funds. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones. Nanawagan ngayong bisperas ng Pasko ang Task Force Kanlaon ng pagkasa ng mandatory evacuation para sa lahat ng mga residenteng nakatira sa 6-kilometer extended danger zone sa Bulkang Kanlaon. Ito ang inihayag ni Task Force Kanlaon Chairman Raul Fernandez ng pangunahan ang Regional Interagency Coordinating Cell, bunsod ng tumataas na volcanic activity sa bulkan. Sa
naturang pulong, inirekomenda ng Philippine Institute of Volcanology o PHIVOLCS ang pagsasagawa ng mandatory evacuation at hinimok ang mga lokal na pamahalaan sa paligid ng bulkan na paghandaan ang inaasahang pagtaas ng Alert Level 4. Ang Alert Level 4 ay inaasahang mas mapaminsalang epekto ng pag-aalburuto ng bulkan gaya ng major ground deformation sa sandaling lumala pa ang sitwasyon at sabayan pa ng pagbuhos ng ulan dala ng shear line. Mahigpit ding binabantayan ng mga otoridad ang potensyal na pagkakaroon ng food poisoning dahil sa hindi maayos na pag-iimbak ng mga pagkain na pagsasaluhan ng mga evacuee sa Noche Buena. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ilang mambabatas ikinalugod ang pag-alis ng Department of Health sa booklet requirement ng mga senior citizen. Ayon sa mga ito, malaking bagay ang pakikinig ng ahensya sa matagal na nitong panawagan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Nagpaabot ng pasasalamat si Senior Citizen Portal List Representative Rodolfo Ordanes sa DOH matapos alisin na ang booklet requirement para makakuha ng deskwento ang mga senior citizen kapag bumibili ng gamot. Anya malaking bagay ang pakikinig ng ahensya sa matagal na nilang panawagan. Hirit niya sana pati ang mga PWD ay hindi na rin hinga ng booklet kapag bumibili ng gamot at medical devices. Pinasalamatan din ni United Senior Citizens Portal List Representative Milagros Aquino Magsaysay ang kagawaran sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa sa anyay pamasko para sa higit 12 milyong senior citizen sa buong bansa. Ipinapakitaan niya ng hakbang na ito ang commitment ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhin may access sa abot kayang gamot ng mga senior citizen. Umapila rin ang Lady Solan sa DTI, DSWD, National Commission on Senior Citizens, DICT, DILG at BR na sana ay alisin na rin ang requirement ng pagpresenta ng purchase booklet para naman sa pagbili ng basic at prime commodities. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ngayong maraming uuwi ng mga Pilipinong seafarer para sa Kapaskuhan, binigyang diin ni Senador Sherwin Gatchalian ang kahalagahan ng Magna Carta for Filipino seafarers para mabigyan ng mas malakas na proteksyon at mas ligtas na mga kondisyon. Ito ay matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Republic Act 12021 nitong Setyembre ng 2024. Ayon kay Gatchalian, ang nalalapit na paglabas ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng batas ay pagpapakita ng dedikasyon ng bansa sa pagpapatibay ng International Maritime Safety Standards. Tinututukan anya nito ang pagpapabuti ng pagsasanay at accreditation processes para sa mga Pilipinong seafarer. Ipinaliwanag ng senador na layo ng batas na tiyakin ang mga Pilipinong seafarer ay magkakaroon ng karapatan sa isang ligtas at maayos na lugar ng trabaho. Dapat anyang sumusunod sa mga pamantayan ng kaligtasan, patas sa mga kondisyon at termino ng trabaho, disenteng kondisyon sa pagtatrabaho at pamumuhay sa barko at maayos na serbisyong medikal para sa parehong overseas at domestic seafarers. Binigyang diin ni Gatchalian na batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mahalaga ang kontribusyon ng mga Pilipinong seafarer sa ekonomiya ng Pilipinas. Mula Enero hanggang Oktubre ng 2024, umabot sa 5.69 na bilyong dolyar ang kabuang remittances ng mga ito. Mas mataas ng 14% kumpara sa 5.61 bilyong dolyar na naitala para sa parehong panahon noong 2023. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary o LTO Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II muling nagpaalala sa mga motorista na doblehin ang pag-iingat ngayong panahon ng Kapuskuhan. Kasabay nito hinikayat ni Mendoza ang mga motorista na iprioridad ang kaligtasan sa kalsada kasama na ang mga pedestrian. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa.
Muling nagpaalala si LTO Chief ASEC Vigor Mendoza II sa mga motorista na doblehin ang pag-iingat ngayong holiday season. Hinikayat ni ASEC Mendoza ang mga motorista na iprioridad ang road safety at kaligtasan ng mga pedestrian. Ugaliin anyang suriin ng lagay ng sasakyan kasama ang gulong at makina para iwas aberya kapag nasa biyahe na. Tiyakin ding nasa maayos na kondisyon ng driver at malayo sa impluwensya ng iligal na droga o alak. Nanawagan din ito sa mga motorista na habaan ang pasensya sa pagmamaneho at huwag pairali ng init ng ulo para hindi masangkot sa road rage. Una na nagpakalat ng mga tauhan ng Land Transportation Office para matiyak ang maayos, ligtas at hassle-free na biyahe ng mga motorista ngayong holiday season. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hindi maniningil ng toll fees ang Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC sa mga motorista na dadaan sa ilang pangunahing expressways sa bansa ngayong Pasko at Bagong Taon. Ayon sa MPTC, iiral ang toll fee passage mula alas 10 ng gabi ng Disyembre 24 hanggang alas 6 ng umaga ng Disyembre 25 at mula alas 10 ng gabi ng Disyembre 31 hanggang alas 6 ng umaga ng Enero 1 ng 2025. Sakop nito ang North Luzon Expressway o NLEX, NLEX Connector, Subic Clark Tarlac Expressway o SCTEX, Cavite Laguna Expressway o CALAX at Manila Cavite Expressway o Cavitex. Matatanda ang inanunsyo ng San Miguel Corporation noong Biyernes na hindi muna maniningil ng toll fees ang Skyway System, NAIA Expressway o NAIA-X, South Luzon Expressway o SLEX, Star Tollway at Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX sa mga nabanggit na oras ngayong Kapaskuhan bilang regalo sa mga motorista. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Philippine National Police o PNP pinaigting ang seguridad sa mga komunidad at mga pampublikong lugar ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ayon sa PNP, umaabot sa 37,000 na mga pulis ang ipakakalat sa buong bansa upang matiyak ang ligtas at maayos na pagdiriwang ng nasabing okasyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Diane Lear. Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na walang tigil ang kanilang operasyon para sa ligtas Paskuhan monitoring ngayong holiday season. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, na magpapakalat sila ng mga pulis sa mga barangay para makipagtulungan sa mga lokal na opisyal laban sa mga akyat bahay na nambibiktima ng mga kababayan nating uuwi sa mga probinsya. Pinaalalahanan din ni Fajardo na tiyaking maayos ang seguridad ng kanilang mga bahay at tindahan bago umalis at huwag ipost sa social media ang kanilang mga aktibidad. Nagbabala naman ang PNP sa publiko na maging mapagbantay sa kanilang mga gamit dahil inaasahang dadagsa ang mga pasahero sa mga terminal at dito nananamantala ang mga kawatan. Pakinggan natin ang tinig ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo. At mga senior citizen dahil talagang inaasahan natin na dodoble o titriple ayon na rin po sa mga naririnig po nating mga pahayag sa mga management po ng mga terminal at ingatan po yung inyong mga gamit dahil kapag ganyang maraming tao ay marami din po dyan yung mga kawatan na nag-aantay lang po ng opportunity na kayo ay malingat at sasalisihan po yung inyong mga bagahe, ang inyong mga bag, kaya ingat po yung ating mga kababayan po. Samantala, nasa 37,000 na mga pulis ang ipakakalat ng PNP sa buong bansa upang matiyak ang ligtas at maayos na pagdiriwang ng holiday season. Ito si Diane Layar para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Umapela ang Philippine National Police o PNP sa publiko lalo na sa mga bakasyonista na huwag mag-post sa social media ng real-time situation. Ito ang paalala ng PNP kasunod ng inaasahang dagsa ng mga uuwi sa mga lalawigan para doon magdiwang ng Pasko at Bagong Taon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief
Police Brigadier General Jean Fajardo, ang apela ay upang hindi magkaroon ng pagkakataon ang mga magnanakaw na makasalisi sa mga iiwanang bahay ng mga magbabakasyon sa panahong ito. Dahil aniya sa makabagong teknolohiya, updated na rin ang iligal na gawain ng mga magnanakaw kung saan nakatutok ito sa aktibidad ng publiko para maghanap ng kanilang mabibiktima. Pinayuhan din ni Fajardo ang publiko, lalo na ang mga sasakay ng eroplano na huwag i-post sa social media ang airline ticket. Mas mainam anya na ugaliin ang late upload o late posting para iwas disgrasya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kamara, pinabubusisi ang prangkisa ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito ay sa gitna ng atrasadong mga proyekto ng NGCP at ang kwestiyon sa ipinapataw na capital expenditures at komposisyon ng mga may-ari ng nag-iisang grid operator sa bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Target na silipin ng Kamara ang legislative franchise na iginawad sa NGCP. Sa motion ni Deputy Speaker J.J. Suarez, hiniling nito sa House Committee on Legislative Franchises na sa susunod na pagdinig ng komite ay magsagawa ng thorough review ng kasalukuyang operating franchise ng NGCP. Sa gitna na rin ito ng atrasado mga proyekto ng NGCP, gayon din yung question sa ipinapataw na CAPEX at yung komposisyon ng mga may-ari ng kaisa-isang grid operator ng bansa. Pagtiyak naman ni NGCP Public Relations Chief Cynthia Alabanza na tinupad ng NGCP ang mandato nito batay sa kanilang pagkisa sanig sa RA 9511 na inaprubahan noong 2008. Katunayan mula anya 2016 hanggang 2022, gumastos sila ng 182 billion pesos para makausad ang kanilang mga proyekto. Kasabay nito ay kinilala naman ng National Electrification Administration ang tulong ng NGCP sa Sharelco o yung Siargao Electric Cooperative para maresolba yung issue sa submarine cable na dahilan ng 13 araw na power outage sa Siargao Island. Nagpadala ng gagamitan, 2 metering at testing teams at ako ng NGCP para tulungan ang Sharelco na higit pa sa kanilang mandato. Inasisiguro naman ni Committee Chairperson na Gus Tambunting na may sasakatuparan ito lalo at isang major tourist destination ang Siargao. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Umapela si Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte sa Department of Social Welfare and Development o DPWH na ayusin na ang disenyo na Andaya Highway. Ito'y kasunod ng 17 kilometrong traffic gridlock na nangyari dahil sa kinailangang ayusin ang bahagi ng highway na nasira bunsod na magkakasunod na pag-ulan na tumama sa probinsya. Anya, kailangan na ng pangmatagalang solusyon sa Andaya Highway upang hindi na maulit ang nangyaring perwisyo sa mga biyahero. Itinutulak din ng kongresista na mapondohan ang konstruksyon ng Ragay-Pasakaw Coastal Road para idugtong sa ongoing na Pasakaw-Balatan Coastal Road bilang alternatibong ruta at pagpapatayo ng Libmanan Sky Bridge 1 at 2 na magdurugtong sa Libmanan patungo ng Kanaman at Magaraw. Dahil sa ginawang pagsasaayos sa nasirang bahagi ng Andaya Highway na gateway patungong Bicol, umabot ng 6 hanggang 8 oras ang traffic doon. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Pangwakas, Philippine Army nakakuha ng mataas na trust at satisfaction rating sa fourth quarter ng 2024 Okta Research Survey. Batay sa pinakahuling survey ng Okta Research, nagtala ang Philippine Army ng plus 75% net trust rating, plus 76% net satisfaction rating at 82% ng mga Pilipino ay handang makipaglaban kasama ang Philippine Army para ipagtanggol ang bansa laban sa foreign aggressions mula sa dating 77%. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Lear. Nagtala ang Philippine Army ng plus 75% net trust rating at plus 76% net satisfaction rating. Ito ay batay sa pinakahuling survey ng Okta Research para sa ika-4 na quarter ng 2024. Tumaas din ng 82%,
ang bilang ng mga Pilipinong handang makipaglaban kasama ang Philippine Army para ipagtanggol ang bansa laban sa foreign aggressions mula sa dating 77% sa nakaraang survey. Base sa tugon ng masa nationwide survey, naging kontento ang mga Pilipino sa pagganap ng tungkulin ng Philippine Army sa national security. Nakatulong din sa pagtaas ng tiwala at suporta ng publiko ang pagsugpo ng Philippine Army sa mga communist terrorist at local terrorist groups para sa kaunlaran ng bansa. Nagpasalamat naman si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido sa mga Pilipino sa patuloy na suporta at tiwala sa kakayahan ng Philippine Army na paglingkuran at pangalagaan ng ating bayan. Ito si Dayan Layar para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inendorso ng Board of Investments o BOI One-Stop Action Center for Strategic Investments o OSAC-SI ang 4.51 trillion pesos na halaga ng mga proyekto para sa mas mabilis na pagproseso ng mga permit at lisensya sa National Government Agencies o NGAs at Local Government Units o LGUs. Ito ay halos 2 taon magmula nang ipalabas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 18 na nagtatatag sa Green Lanes for Strategic Investments. Ayon kay BOI Director Ernesto de los Reyes, hanggang Disyembre 20, nasa 173 projects ang ginawaran ng Green Lane Certification. Karamihan sa mga sinertipikahang mga proyekto ay nasa renewable energy o RE na may 139 projects at nagkakahalaga ng 4.11 trillion pesos. Iniulat din ni De Los Reyes na may 22 food security projects na may investments na 13.95 billion pesos ang ginawaran ng Green Lane endorsement. Idinagdag na naaayon ito sa food security goals ng Administrasyong Marcos Jr. Ang digital infrastructure sector ay may 8 proyekto sa ilalim ng Green Lane na nagkakahalaga ng 352.13 billion pesos, habang ang manufacturing ay may 4 na proyekto na may investments na 36.91 billion pesos. Ibinahagi pa ni De Los Reyes na 1.65 trillion pesos o 36% ng investments na sinertipikahan bilang Green Lane ay nagmula sa sources. Aniya, ang top 4 investments na may Green Lane certification ay kinabibilangan ng Singapore, Thailand at British Virgin Islands. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balitang negosyo at kalakalan, nais ni Philippine Economic Zone Authority o PEZA Director General Tereso Panga na doblehin ang bilang ng rehistradong economic zones sa susunod na taon. Sa year-end press briefing ng Department of Trade and Industry o DTI noong weekend, sinabi ni Panga na target ng PEZA ang karagdagang 30 ecozones para sa taong 2025. Aniya, karamihan sa developers ay pinupuntiryang magtayo ng ecozone sa Calabarzon at Central Luzon regions at Cebu province, subalit isinusulong din ng PEZA ang development sa rural areas. Ayon sa PEZA chief, tinatarget din ng Investment Promotion Agency ang karagdagang information technology parks sa labas ng metropolitan areas at magtungo sa susunod na wave cities at municipalities. Ani pa nga, ang isang investment upang mag-develop ng isang 25-hectare ecozone ay nagkakahalaga ng 1 billion pesos hanggang 2 billion pesos.
Sa kaparehong briefing ay sinabi naman ni DTI Secretary Maria Cristina Roque na nais ng kanyang administrasyon na isama ang micro, small and medium enterprises o MSMEs sa Ecozone supply chain. Hinikayat ni Roque ang MSMEs na maghanap ng mga oportunidad na magkaroon ng operasyon sa loob ng PEZA zones upang makatanggap sila ng mga insentibo at makipag-partner sa iba pang Ecozone locators. Matatandaan na ngayong taon ay ipinoklama ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 16 na karagdagang ecozones. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, tumaas ang benta ng mga sasakyan sa bansa noong buwan ng Nobyembre. Ayon sa Chamber of Automotive Manufacturers Incorporated o CAMPI, at Truck Manufacturers Association o TMA, pumalo sa 40,898 units ang naibentang sasakyan noong nakaraang buwan, tumaas ng 8.5% mula 37,683 noong November 2023. Ang paglago ay pangunahing inudyukan ng benta sa commercial vehicles na tumaas ng 10.5% sa 31,062 units mula 28,114 units sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Nagtala rin ang passenger car sales ng 2.8% na pagtaas na may kabuuang 9,836 units kumpara sa 9,569 units noong November 2023. Sa month-on-month basis, ang benta ng mga sasakyan ay tumaas ng 2.2% mula 40,003 units na naitala noong October 2024. Sinabi ni CAMPI President Romel Gutierrez na ang performance noong Nobyembre ay nagpataas sa kabuuang benta para sa unang 11 buwan ng 2024 sa 425,208 units, tumaas ng 8.8% mula 390,654 units na naibenta sa kaparehong panahon noong 2023. Ang commercial vehicles ay bumubuo sa 74% ng kabuuang benta mula January hanggang November, habang ang passenger cars ay bumubuo sa 26%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating Balitang Negosyo. Samantala, para sa ating Balitang Pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Mabigat ang pagdadaanan ng Philippine men's football team sa final round ng AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027 qualifiers sa susunod na taon. Ito ay matapos mapagrupo ang Philippine men's national football team sa Tajikistan, Maldives at Timor-Leste sa ikatlo at huling round ng qualifiers na lalaruin sa Marso taong 2025. Makakalaban ng Nationals ang Maldives sa Marso 26 at Nobyembre 18 taong 2025, Tajikistan sa Hunyo 10, 2025 at Marso 31 taong 2026 at Timor-Leste sa Oktubre 9 at 14 taong 2025. Samantala, kasama sa Group B ang Lebanon, Yemen, Bhutan at Brunei Darussalam, Group C ang India, Hong Kong, Singapore at Bangladesh at sa Group D ang Thailand, Turkmenistan, Chinese Taipei at Sri Lanka. Ang Group E naman sa kabilang banda ay binubuo ng Syria,
Afghanistan, Myanmar at Pakistan, habang ang Vietnam, Malaysia, Nepal at Lao People's Democratic Republic ay kukumpleto sa Group F. Tanging ang mananalo sa bawat grupo lamang ang aabanse sa 2027 AFC Asian Cup na kinabibilangan na ng 18 koponan mula sa Saudi Arabia, Australia, Iraq, Iran, Uzbekistan, Qatar, United Arab Emirates, Japan, South Korea, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, China, Indonesia, North Korea, Kuwait at Kyrgyzstan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 3 bigating basketball players mula Cebu ang nag-commit na maglalaro sila para sa Ateneo de Manila University sa University Athletic Association of the Philippines o UAAP. Ito ang mga Magi's Eagles ng Sacred Heart School Ateneo de Cebu na sina Jello Rota, Alden Cainglet at Lars Fielvang. Lumabas ang anunsyo pagkaraang makopo ng Magi's Eagles ang kanilang ika-4 na sunod-sunod na season title sa Season 24 ng Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated o CESAFI Juniors Basketball Championship. Malaking eksperyensa ang nakuha ng 6'6" forward na si Rota sa pagpartisipa nito sa 2023 NBA Basketball Without Borders Asian Camp at isang karangalan para sa batang bantayan na makamit ang kanyang pangarap na makapaglaro para sa Ateneo sa UAAP. Samantala, dadalhin naman ng 6'7" Filipino-Norwegian center na si Fielvang ang kanyang tangkad at galing sa Blue Eagles. Sinabi ni Fielvang na pangarap niyang maglaro para sa Ateneo Blue Eagles, lalong-lalo na sa ilalim ni Coach Tab Baldwin. Dadalhin naman ng 6'3" team captain at gwardya na si Cainglet ang kanyang pagiging liderato na kanyang ginampanan para sa Magi's Eagles. Mapapasama ang tatlo sa dumadaming Magi's Eagles alumni sa programa ng Ateneo kasama sina Jared Bahay, Michael Asoro at Chris Porter. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magkakaroon ng pagkakataon na mapagsama ni Filipino Mixed Martial Arts o MMA star Joshua Pacio ang One Strawweight MMA World Championship itong darating na Pebrero taong 2025. Pagkalipas ng 11 buwan na tinalo ni Pacio si American Jared Brooks, nagbabalik si Pacio sa Lusail Sports Arena sa Qatar para makalaban ang kanyang matagal ng karibal sa ikatlong pagkakataon. Ang trilogy ni Pacio at Brooks ay ang co-main event ng 171 Qatar na nakatakda sa Pebrero 20, 2025. Huling nagharap ang dalawa sa loob ng Lusail Sports Arena ay noong 166 kung saan ang kanilang title match ay biglang hininto pagkarang nadiskwalipika si Brooks nang hinampas si Pacio sa lona na una ang kanyang ulo. Lumabas na kampiyon si Pacio, one strawweight division pagkatapos ng laban, subalit bumalik ang kanyang knee injury na naging sanhi ng kanyang hindi paglaban halos buong taon ng 2024. Ang 171 card ay binabanderahan sa laban ng pagitan ni na one bantamweight kickboxing world Jonathan the General Haggerty at Chinese striking star Wei Rui. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo.
Magandang araw. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito naman si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Una sa ating storya, nagbahagi ng saloobin ang premyadong aktor na si John Arcilla hinggil sa napakataas na presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Sa kanyang X-account, nagpost ang aktor ng kanyang saloobin hinggil sa patuloy na pagtaas ng mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Sabi ng premyadong aktor, kung siya nga raw ay medyo malaki ang kinikita sa pag-aartista ay nawiwindang na sa presyo ng mga bilihin, paano pa raw ang mga ordinaryong mga mamamayan. At sa kanya ring post ay nagbitiw ito ng hindi magagandang salita sa taas ng mga bilihin sa ngayon. At syempre maraming netizens ang tila ba nakiisa sa kanyang opinion hinggil sa problema ng taas presyo sa Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, ikakasal na ang aktres at celebrity na si Luis de los Reyes at non-showbiz partner nito na si Gino. Ibinahagi ito mismo ni Luis sa kanyang Instagram page. Bukod sa simpleng selebrasyon ay makikita rin sa mga litratong ibinahagi ni Luis ang engagement ring na may malaking diamond sa gitna. Ang marriage proposal ng magkarelasyon ay ginanap sa isang hotel sa United Kingdom. At syempre napuno naman ng congratulatory messages ang post ni Luis at kabilang sa mga bumati sa couple ay ang kapwa niya mga celebrity na sina Carla Abellana at si Riza Senon, maging si Jano Gibbs at ang dati niyang mga kasamahan sa Twin Hearts na sina Barbie Forteza at Bea Binene. Kung matatandaan nitong Hunyo lamang ng ipinagdiwang nila ang kanilang ika-6 na anibersaryo bilang magkarelasyon. At sa isang post, inilarawan ng actress ang kanyang soon-to-be husband bilang kanyang quote-and-unquote best friend, peace, heart, and home. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today, dahil Christmas season is here, maglalaban-laban na ang mga pelikulang kalahok sa 2024 Metro Manila Film Festival. Sa December 25 kasi ay maglalaban na ang mga pelikula. Tampok ang ilang sa mga pinakamalalaking bituin ng Philippine showbiz. Una na riyan ang comeback movie ni Vic Soto na The Kingdom kasama si Piolo Pascual. Kasama rin sa lineup ng naturang film festival ang And the Breadwinner Is na pinangungunahan ng uncabogable star na si Vice Ganda. Siyempre kasama ang Espantajo ni Judy Ann Santos at Lorna Tolentino. Samantala kasama din ang Green Bones ni Dennis Trillo at Ruru Madrid. Hold Me Close ni Carlo Aquino at Julia Barreto. Isang himala ni Aisel Santos at Between Escalante. Kasama din sa lineup ang My Future You ng Francet Love Team o nina Francine Diaz at Seth Fedelin.
At syempre kasama ang Strange Frequencies nina Enrique Hill at Jane De Leon. Ang pelikulang Topak nina Congressman Arjo Ataide at Julia Montes. At ang Uninvited ng nag-iisang star for all season na si Vilma Santos Recto. At ia-anunsyo ang mga mananalo ngayong taon sa ika-50 edisyon ng MMFF sa December 27 at tatakbo ang film festival mula December 25, 2024 hanggang January 7, 2025. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. And happy holidays! Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Ang ating executive producer ngayong araw na ito kay Jerome Toledo, sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating balitang negosyo kay Stephanie Vicente, sa ating balitang pampalakasan kay Leo Magpayo, sa ating showbiz balita kay Mama JT. Samantala, nais din natin magpasalamat sa ating mga sa technical side, kina Milo Janela, Susan Naison at Anthony Pimentel, at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.